Hindi lang sa kanyang mga pelikula naging controversial si Rosana Roses, kundi pati na rin sa kanyang makulay na personal na buhay. Sa paglipas ng mga taon, maraming kilalang personalidad ang nalink sa kanya. Mula sa mga actor, broadcaster, politician, hanggang sa ilang sikat na pangalan sa showbiz. Pero sino nga ba sa mga lalaking ito ang tinawag niyang the best ang performance at sino naman ang tinawag niyang worst at tamad? Malalaman mo mamaya. Sa video na ito, balikan natin ang ilan sa mga lalaking naging bahagi ng controversial at makulay na buhay ni Rosana Roses. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Number 1, Robin Padilla. Nadawit din noon ang pangalan ni Robin sa mga naging revelasyon ni Rosana Roses tungkol sa ilang lalaking naging bahagi umano ng kanyang personal na karanasan habang nasa showbiz. Sa isa sa kanyang mga naging panayam at podcast castings, diretsahan niyang sinabi na si Robin daw ang worst sa mga lalaking na involved sa kanya at tinawag pa umano niya itong tamad, bagay na agad naging laman ng usapan online. Bagamat naging controversial ang kanyang naging pahayag, walang malinaw na kumpirmasyon na nagkaroon sila ng seryoso o formal na relasyon. Gayunpaman, nanatiling bahagi ng mga revelasyon ni Rosana Roses ang pangalan ni Robin na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang personalidad na kilala sa pagiging prangka at walang takot magsalita tungkol sa kanyang personal na buhay at mga karanasan sa industriya. Number 2, Ted Filon. Ayon kay Rosana Roses, si Ted Filon daw ang maituturing niyang the best sa lahat ng lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Isa si Ted sa mga personalidad na inaming hindi niya basta nakalimutan dahil ayon kay Osang, bata pa lamang siya noon, nasa edad 20, nang maging malapit sila sa isa't isa. Sa ilang panayam niya noon, ikinuwento niyang hindi raw simpleng one-night stand lang ang nangyari sa kanila dahil niligawan umano siya ng maayos ni Ted at ipinakita rito ang pagiging gentleman nito. Inamin din ni Rosana na totoong may malalim na damdamin silang dalawa noon para sa isa't isa. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon dahil nagbago rin ang direksyon ng kanilang buhay at kalaunan ay nag-asawa na rin siya. Sa kabila nito, sinabi ni Rosana Roses na hanggang ngayon ay isa pa rin si Ted sa mga lalaking nag-iwan ng malaking alaala sa kanyang puso at buhay. Number 3, Philip Salvador. Si Philip Salvador ay isa sa mga pinaka-controversial na pangalan na naiuugnay kay Rosana Roses, lalo na dahil sa umano'y affair nila noong panahon na may karelasyon pa ang aktor na si Kris Aquino. Lumakas ang usapin matapos lumabas sa ilang panayam ang mga pahayag ni Osang na tila nagkumpirma sa kanilang naging ugnayan na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at showbiz industry. Dahil sa revelasyong ito, lalo pang uminit ang kontrobersya at mismong si Kris Aquino ay nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa issue na naging dahilan upang mas lumaki ang eskandalo. Hanggang ngayon, isa ito sa mga pinaka-pinag-usapang kabanata sa love life ni Rosana, isang relasyon na hindi lang basta personal, kundi naging sentro ng isa sa pinakamalalaking intriga sa showbiz. Number 4, Rudy Fernandez. Si Rudy Fernandez ay isa sa mga naging co-star ni Rosana Roses na naiuugnay sa kanya noon dahil sa kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Sa isang sitcom na kanilang pinagsamahan, naging kapansin-pansin sa publiko ang kanilang chemistry, kaya't hindi na iwasang pag-usapan ang tunay na estado ng kanilang relasyon sa likod ng kamera. Gayunpaman, nanatiling issue at haka-haka lamang ang lahat, lalo na't walang malinaw na kumpirmasyon mula sa dalawa. Maging ang kampo ni Rudy ay nagpahayag noon na natural lamang ang pagiging close nila bilang magkatrabaho, kaya't sa huli nanatili itong bahagi ng mga intriga at usap-usapan sa showbiz na hindi tuluyang napatunayan. Number 5, Jao Mapa. Si Jao Mapa ay isa sa mga artistang nabanggit mismo ni Rosana Roses sa kanyang mga naging revelasyon tungkol sa kanyang personal na karanasan sa showbiz. Ayon sa kanya, naging bahagi si Jao ng kanyang buhay sa isang yugto kung saan naging malapit sila at inilarawan pa niya ito bilang isang mahusay na performer at may kakaibang dating kumpara sa iba niyang nakatrabaho. Hindi rin itinago ni Rosana na para sa kanya ay si Jao umano ang pinakamahusay humalik sa lahat ng kanyang naging leading men sa showbiz. Dahil sa kanyang naging pahayag, muling naging usap-usapan noon online ang pangalan ni Jao at ang naging closeness nila ni Osang noong kasagsagan ng kanilang mga proyekto noon. Number 6, Tonton Gutierrez. Nalink din si Tonton Gutierrez kay Rosana Roses matapos siyang mabanggit ni Osang sa ilan niyang mga revelasyon tungkol sa kanyang personal na buhay at karanasan sa showbiz. Ayon kay Rosana, naging bahagi si Tonton ng isa sa mga yugto ng kanyang buhay kung saan nagkaroon sila ng closeness habang pareho silang aktibo sa industriya.
Sa isa sa kanyang mga naging pahayag, tinawag pa ni Osang si Tonton na Ligo Sardinas, bagay na agad naging usap-usapan online at sa showbiz circles noon. Gayunpaman, hindi naman ito itinuring na isang seryoso o formal na relasyon, kundi isa lamang sa mga karanasang minsang naging bahagi ng makulay at kontrobersyal na buhay ni Rosana sa industriya ng showbiz. Number 7, Mon Tulfo. Si Mon Tulfo, isa sa mga kilalang kolumnista at personalidad sa media, ay inamin mismo na nagkaroon sila ng relasyon ni Rosana Roses noon. Ayon sa kanya, mutual ang kanilang naging pagmamahalan. Hindi ito basta chismis o haka-haka, kundi isang totoong ugnayan na parehong pinasok ng dalawa. Sa ilang panayam, nabanggit din na si Mon ang isa sa mga taong nagbigay ng saya at espesyal na karanasan sa buhay ni Osang sa panahong iyon. Sa kabila ng kanilang naging malalim na koneksyon, nauwi rin sa hiwalayan ng kanilang relasyon, ngunit nanatili itong maayos at walang matinding alitan. Ibinahagi ni Mon na masakit ang kanilang paghihiwalay, ngunit bahagi ito ng realidad ng pag-ibig. May mga relasyong kahit tunay ay hindi talaga nakatakdang magtagal. Sa huli, naghiwalay sila bilang magkaibigan. Dala ang alaala ng isang pagmamahalang minsang naging totoo sa kanilang dalawa. Number 8, Juan Miguel Bondoc. Isa rin sa mga artistang na-link noon kay Rosana Roses ay si Juan Miguel Bondoc matapos siyang mabanggit ni Osang sa kanyang mga naging revelasyon tungkol sa ilang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay habang nasa showbiz. Bagamat hindi malinaw kung gaano kalalim ang namagitan sa kanilang dalawa, naging usap-usapan pa rin noon ang pagkakadawit ng pangalan ni Juan Miguel sa mga naging pahayag ng aktres. Sa isa sa kanyang mga interview, diretsahan pa ngang sinabi ni Rosana na si Juan Miguel umano ay a waste of time, dahilan para muling mapag-usapan ang kanilang naging koneksyon noon. Gayunpaman, hindi ito nauwi sa isang seryoso o pangmatagalang relasyon at nanatili lamang bilang bahagi ng mga controversial at personal na revelasyong minsang ibinahagi ni Osang tungkol sa kanyang makulay na buhay sa showbiz. Number 9, Tito Molina. Si Rosana Roses ay minsang ikinasal sa businessman na si Tito Molina at tumagal ang kanilang pagsasama ng mahigit isang dekada. Sa kabila ng tagal ng kanilang relasyon at pagkakaroon ng pamilya, nauwi rin ito sa hiwalayan at kalaunan ay ipinawalang bisa ang kanilang kasal, matapos lumabas na may komplikasyon ito sa legal na aspeto. Ngunit kahit nagkahiwalay na sila, hindi tuluyang nawala ang emosyon ni Osang para sa kanyang dating asawa. Sa ilang panayam, inamin niyang sa lahat ng lalaking dumaan sa kanyang buhay, si Tito pa rin ang may espesyal na lugar sa kanyang puso. Isang pag-ibig na kahit natapos na, nanatiling bahagi ng kanyang pagkatao at alaala. Number 10, Blessy Arias. Si Blessy Arias ang may tuturing na pinakamatagal at pinakamatibay na partner ni Rosana Roses. Isang relasyon na nagsimula pa nung kabataan nila at muling nabuo pagkalipas ng maraming taon. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Osang sa kanyang love life, si Blessy ang naging constant na bumalik sa kanyang buhay. At dito niya naranasan ang isang mas tahimik at mas matatag na uri ng pagmamahal. Noong 2016, pinagtibay nila ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kasal sa Canada at sinundan pa ito ng seremonya sa Antipolo bilang simbolo ng kanilang commitment sa isa't isa. Para kay Rosana, si Blessy ang tinatawag niyang forever, isang pag-ibig na dumaan sa panahon, pagsubok at pagbabago. Ngunit sa huli ay siya pa rin ang piniling makasama hanggang dulo. Bukod sa mga lalaking na-link at naging bahagi ng buhay ni Rosana Roses, isa rin sa mga pinaka-naging controversial niyang revelasyon ay nangaminin niya sa isang podcast na umabot umano sa halos 275 ang kanyang naging sexual partners. Bagay na lalong nagpaingay sa kanyang pangalan at nagpatunay kung gaano siya kaprangka pagdating sa kanyang personal na buhay. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa mga naging revelasyon ni Rosana Roses? Sino sa tingin ninyo ang pinaka-tumatak sa kanyang buhay? At sang-ayon ba kayo sa kanyang pagiging bukas sa publiko tungkol sa kanyang nakaraan? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang showbiz stories.